Alright. So, welcome dito sa ating, day 4 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Yan, medyo pakonti ng pakonti tayo. That's okay. Yung mga iba napanood na siguro yung ano, yung recordings, nag-advance lessons na sila. But, right now, let's talk about nandito na ba si Miss ano, pangalan nito Jennifer? Yan, wala pa. So, okay. So, yes, Miss Nene. Puwede kitang unmute. Yes, go ahead. Hello po, naririnig niyo ako? Yes, ma'am. May follow-up question lang ako, sir, kasi hindi ko natanong last time yung sa targeting YouTube endemic and Okay. ano, 'di ba sabi mo, mag-focus sa isang customer, parang kung ano yung ideal customer mo, wag yung ang Yes. dami-dami. Hmm. Question, sa, lugar naman when it comes to location, can we do that? Yung kunyari ilagay ko Cebu, ilagay ko ganito or magkakaiba na lang? Okay, let me, ah, balik ko sa'yo yung tanong. Anong product or services ang binebenta mo? Actually, ang binebenta ko is ang target ko talaga, Philippines, eh. Hindi, anong binebenta mo? Computers and CCTV. Computers and CCTV. Okay, few questions. Saan yung location niyo? Bulacan. Oh, pareho pala tayong Bulakenyo. Bulacan lang din ako. Anyway, sige ganito. Another question. If I am someone na nakatira sa let's say, um, let's say Cebu, Mhm. okay? And nag-avail ako sa inyo nung CCTV, can you fulfill? Oo. Actually, sir, meron kami kasing e-coms and booming kami sa e-coms. Ang problema kasi sa e-coms tax, 'di ba? So, parang Mhm. gusto namin mag-switch into FB, pero puwede pa rin namin silang ma-fulfill through LB, which is ginagawa namin. Ang gusto ko lang sana kasing mangyari is mapalakas yung aming page, yung aming FB, Ne maging known. teka, balik tayo. Um, when I say fulfill, kasama ba yung installation diyan o yung product lang mismo? 'Pag CCTV kasi, sir, mostly ang mga buyers namin is mga installer. 'Pag yung malalayo marami kaming customer sa malalayong lugar, sila-sila na nag-i-install. Pero kapag Hmm, yung kasi kami nag-i-install din kami at the same times if within the reach. okey, Pero hindi nagma-matter yung i-install ba namin or ano, kasi puwede naman sila. okey. Yun yung concern ko. Yun yung main concern ko before ko masagot yung geolocation targeting mo. Kasi ganito, kung ang products and services niyo it entails installation, definitely mahihirapan tayo. I mean, it doesn't make sense kung magra-run ka ng ads, nationwide, 'di ba? Mm. However, kung product lang ipapadala niyo, let's say, okay, CCTV, ito na yung mismong, unit, ipapadala ko sa inyo, kayo na mag-i-install, that's fine. Pero make sure lang na ang buyer persona ninyo is someone who is, ano yung sabi mo kanina? Installer din, tama ba? Oo, oo. Yeah. So when you create an ad, it's it's specifically targeting or the type of message na nilalagay mo dun sa creatives mo and sa copy mo, iko-call out mo sila agad. Okay? Hindi siya yung generic na we are selling CCTV, blah blah blah. That's not gonna work. But if you call them out, hey, if you are a ano tawag dito, installer in the area, in the Cebu area, this is we are ano, you can contact us. We are selling quality CCTVs, etc. etc. So, pag nag-create kayo ng ad, ganun mo siya ano, i I-present. Pero sa ah, location puwede akong hindi mag-Philippines? pwede naman kung gusto mo lang i-serve yung specific location, Oo. pwede naman. Pero puwede ko ba siya, for example, Metro Manila and then Central Visayas, gano'n, puwede ko ba siyang ganunin? Pwede. Ilan?
Well, as long as kung ano yung magme-make sense dun sa business mo. Halimbawa, I don't want to serve people in the as far as Tawi-Tawi or Zamboanga area, pinakadulo ng pinaka-south area. So, depende yun sa'yo kung ano yung gusto mong i-serve. Halimbawa, gusto mong i-serve lang yung within the cities lang, within, let's say, 10-kilometer radius lang or 15-kilometer radius within Cebu City lang. Halimbawa, Mm. pwede yun. Para yung outskirts, kumbaga, I don't want to serve my products outskirts area, that's fine. Ikaw magde-decide nun. Ikaw magde-determine nun. Last, sir, for Right? example, gusto ko lang i-cater is within San Jose del Monte, for example. San Jose del Monte kasi kami. So, pinili ko yung, meron kasi nangyari, pinili ko yung San Jose del Monte as city. Pero meron din akong pinili na per parang places sa San Jose del Monte. Okay lang ba yun? Ay, hindi na. I-ano mo na siya. Kung San Jose del Monte, San Jose del Monte mo na yung radius. Huwag ka nang wag ka nang mag-pin. No, hindi siya na yan na, kunyari San Jose del Monte, hindi na mapipin eh. Another ads na yon kapag ipi-place mo siya. Ganon. Maalis yung San Jose del Monte. Parang ganon. So, buong San Jose del Monte na siya, di ba? Oo. Yan, no. And why not buong Bulacan pala? Di ba sabi Mm. mo nga, you can serve as far as Cebu or Hindi, ibang Visayas. product naman tong sinasabi ko. Kumbaga parang Okay, okay, okay. Hindi tayo pinapaubos ko lang, something like that. So, Okay, yung okay. mga malalapit, kung gusto nila magpunta, punta sila. So, Yeah, okay lang yun, ganun. pwede 'yun. Pwede 'yun. Okay. Again, you have to anong tawag dito? Check mo kung magme-make sense ba na i-nationwide ko 'to, tapos hindi ko naman kayang i-fulfill. So definitely magpi-pick ka ng location lang na ipipin mo. Sabi ko nga kagabi, kung barbershop 'yan, it doesn't make sense kung ini-nationwide ko 'yan, 'di ba? Kung ano 'to? Aesthetic clinic 'yan, depende kung talagang gusto mo i-serve yung Metro Manila lang. Kasi may client ako ngayon na aesthetic clinic, Metro Manila lang yung naka-geolocation. Diba? Meron akong client ngayon na meron silang branch sa Cebu. So, meron silang page for Cebu. Diba? Meron silang main page na ginagamit for Metro Manila. Pero hindi nakalagay ng basta ano lang, sorry, yung pangalan lang ng page. Pero meron, dahil may branch sila sa Cebu, gumawa sila ng isa pang page na ang tawag dito. Masasabi ko pa yung brand name eh. So gumawa pa sila ng page sa Cebu pero brand name tapos Cebu nakalagay. 'Di ba? So ganun. So pwede 'yon, Miss Nene. So ikaw ang magde-decide kung saan mong geolocation ilalagay. I hope I was able to answer your question. Hello? Hello. Thank you Ayun, po. nawawala ka. Okay na? Okay, okay. Okay, sige, sige. So, right now, ang pag-uusap, nandiyan na ba si Miss Jennifer? Wala pa. Wala pa. Okay. So, right now, ang pag-uusapan natin is yung, I hope hindi pinatay ni Miss Jennifer yung yung kanyang ads kagabi. Tingnan natin yung kung may result. Hindi ko pa na-check eh. Ngayon ko pala makikita. Ayun, nag-payment error. 100 lang pala nilagay natin dito eh. So, tingnan natin kung mayroong pumasok. Ayun, may dalawang mayroong leads na pumasok. Share ko yung screen ko. 100 kasi nilagay lang natin dito, di ba? So, nag-stop na siya. Ayun, nag-payment error na siya. So, basically, may pumasok na leads. Dalawa. Or, ibig sabihin na leads, may nag-message or may nag-inquire. Di ba? So, ang cost per lead niya, ang average cost per lead niya is 44.64. Diba? Makikita nyo dito. Now, ang amount spent niya is 89.28. So, tingnan mo to 89.28
divide it by 2 leads, dalawa yung pumasok. Ayun siya, 44.64. Ayan siya. So tama yung cost per result doon sa ads manager. Now, ang metrics na babantayan ninyo when running Facebook ads, optimizing for messages, is tatlo lang. Okay? Number 1 is number of messages. Number 2 is quality of messages. Number 3 is cost per message. Okay? Ito yon yung cost per message. Yung cost per result, pareho lang sila. Okay? Ang average cost per message niya is 44.64. Quality of messages, ikaw magdi-determine nun. Yung dalawa bang nakausap mo na yan, quality? So, you have to identify if they are quality. If the answer is yes, so go ahead. You keep optimizing the campaign. Number of messages, dalawa yung pumasok. Diba? Ganyan. So, moving forward, ito lang yung babantayan mo. Metrics, messaging campaign. Okay? Ulitin ko. Number of messages, quality of messages, cost per message. Tatlo lang. Now, pagdating sa website or landing page, medyo marami. Okay? So, let's go ahead and go to Facebook Ads Library. Ito yung anong tawag dito? Spy your competitors using this link, Facebook Ad Library. So punta ka lang and then let's say kunyari Nike, di ba? So Nike advertiser, tingnan natin kung meron silang ads sa Pilipinas na merong website. Ayan siya. So excuse me. So kamukha nito. Meron nagraran na ads for Nike. Ngayon, i-arrange ko tong column na to based doon sa website. Anong tawag dito? Reporting column. So I'll head over sa performance. Click ko yung customize columns. Okay, and then I'm gonna remove some of the reporting column dito sa gilid. So I'm just gonna remove schedule and itong amount spent, kailangan ko to. I-remove ko sa taas. Delivery, I'm just gonna remove this one. So campaign name, ad set name, amount spent, budget pala muna. Budget, remove ko na to. Attribution setting, remove ko na yan. Results, cost per results. Reach, impressions. Pagtabihin ko yung results and cost per results. Ito, remove ko muna to para may konti lang yung ano natin, metrics na tinitingnan. Tapos, link clicks. Okay, and susunod natin is landing page views. Okay, ang susunod natin is add to cart, adds to cart. Susunod natin is initiate checkout or checkouts initiated. Add payment info or payment info. Yan, check muna natin to para hindi madaming ano. Tapos susunod is purchase. Sorry guys sinisipon ako ngayon kaya medyo ngongo yung dating ko. Check ko muna ito. Tapos ROAS. The next one, may nakalimutan ako. Itong frequency. Okay, and I'm gonna move the frequency doon sa may impressions. Yan, impressions. So, kumpleto na ba? So, amount spent, results, cost per result, reach and impressions, frequency, link clicks, landing page views, ROAS. Okay.
So, ganito siya basahin yung data. Okay? So, ibig sabihin, ang tawag dito, pag lumabas yung ad sa akin, okay, halimbawa, let's assume na ad mo to, tapos nakita ko, okay, that's reach. Ibig sabihin, na-reach ako nung ad mo, tapos at the same time, na-count din siya as impression. Okay? Ibig sabihin, yung column na to, itong reach, magkakaroon siya ng numbers. So, ibig sabihin, kagabi, dahil nag-launch yung ad ni Miss Jennifer kagabi ng 12:00, I'm not sure kung anong time siya na natapos, pero naputol siya within the day dahil 100 lang naman yung laman nito. Nakakuha tayo ng 194 reach. Ibig sabihin may 194 katao na reach ng ad niya. And mapapansin mo dito yung impression, it's always mas madaming impressions as compared sa reach. Bakit? Kasi some of the users nakita yung ads more than once. Or yung ads mo more than once. So parang ganito siya. So 215 impressions minus 194 reach. So ibig sabihin nun, 21 katao doon, nakita yung ads mo more than once. So, parang twice nila nakita. Kaya yung frequency mo dito, 1.11. Okay? Now, out of 215 impressions, 7 yung nag-click. Or yung ano kasi, yung clicks diyan, kasama na diyan yung, di ba, yung see more, kasama yun dun eh. So, link clicks, kaya may na-record siya na link clicks 7. Wala kang makikitang landing page views kasi nga, wala naman tayong ginamit na website. So ganito siya nangyayari, di ba? So, na-reach ako nung ad, at the same time, impressions na rin. Pag kinilig ko tong shop now, okay, yun na yun, yung link clicks. Okay, makakount na siya as link clicks. Itong landing page views, magkakaroon siya ng data kapag nakita ko na yung product page or yung page mismo, yung nagkaroon siya ng page view. Okay, nakita ko tong page na to, definitely itong column na to, yun na yun, landing page views. So the moment na, let's say, okay, nakita ko itong si, kunyari, ito, si Jordan Runner LX. Yan, click ko yan. Tapos, pag kinilik ko yung, namili ako halimbawa, 10. Tapos, add to bag. Okay, pag kinilik ko yung add to bag, ibig sabihin nun, parehas lang yun ng add to cart. Ayun siya. Diba? Tapos, pag tinry kong mag-check out, diba? Asan na yan? Para ka lang nag-Shopee, Lazada, diba? So, guest checkout, halimbawa, tinry kong mag-check out, yun na yung lalabas na yung reporting dito ng checkouts initiated. Pagdating ko dito, pag nilagay ko yung information ko, yung email ko, first name, last name, phone number, at namili ako ng payment system, GCash, GrabPay, or whatever, credit card, then the ads payment info na part or column will fire, no? And the moment I click the place order, okay, magkakaroon na ng purchase na na column. Magre-record na siya dito. And lastly, yung purchase return on ad spend. Yun po yung halimbawa, yung amount ng product ko is 7,595. Tapos kunyari, nag-spend lang ako ng about, let's say, 1,500 pesos sa ads. Di ba? Tapos yung bumalik sa akin, may bumili 7,595, i-divide mo yan doon sa 1,500 na naubos mo sa ads. So ang return on ad spent mo is 5.06. Okay, yan yung ROAS mo. Yan yung maglalabas dito na report. Ngayon, may mga businesses kasi na hindi lumalabas yung ROAS. Kukumputahin mo siya manually. Okay, yun yung pag-uusapan natin tomorrow.
Okay? Now, using the Facebook Ads Calculator, di ba? So, yun yung gagamitin natin. So, ganun mo siya gagawin when you have a website. Okay? Now, kung messaging campaign ka, ganito gagawin mo. Para ma-attribute mo yung sale. So, punta ka dun sa ad level, tapos kunyari itong image na to, click mo tong edit, tapos punta ka dito sa 3 dots. Ito, 3 dots, copy mo to, okay, click mo tong close, tapos i-hover mo yung mouse dito sa pencil, double click mo and space, maglagay ka dito ng dash, and i-paste mo dito yung ad ID, and then publish. Ganun din ang gagawin mo sa the rest ng ads. Diba? Ito, lalagyan mo din ng post ID. Yan, click mo yung edit. Click mo tong 3 dots. And then, lagay mo tong, copyhin mo to, itong string of numbers na to. Tapos, double click mo yung pencil, space, and then paste. Now, here's the beauty ng tracking ng Messenger. Okay, kahit na wala kang website, matatrack mo yung purchases mo. So I'm stop sharing this first, and then I'm gonna share my screen. I'm gonna answer questions, guys. Just give me a second para matapos yung lesson natin. And then para question and answer na tayo later on. Okay? So, punta ako sa Pabite. Yan, na page. So, I'm gonna share my screen again. Lapag nyo lang yung mga questions nyo dyan, guys, ha? Sasagutin ko siya mamaya. Tapos, Meta Business Suite, di ba? Punta tayo dito. Tapos, punta tayo dito sa inbox. Di ba? May nag-message sa ating kagabi. So, si Mark Camilon, 1:46 p.m., ayan o. 1:46 p.m. nag-message siya. Tapos, itong isa naman, si Reyna Walus, 2:48 a.m. kanina madaling araw. Tapos, meron pa mga nag-message dito, 1:30 p.m. tsaka 6:03 a.m. Pero, hindi na-attribute sa ad. Bakit? I-explain ko later on. So, let's assume na, ito nga, si Mark Camilon is, anong tawag dito? Nag-push through. Ibig sabihin, nag-avail ng unit kay Miss Jennifer. So, what I'm gonna do is, kung ako yung seller, I'm gonna create order. Kiklik ko tong create order. Tapos, pagbago yung page mo kasi hindi pa nakagawa nito. So, mag-ask si Meta ng ganito. So, i-click mo lang yung allow. Tapos, normally, di ba, down payment yan kung unit, di ba, nagdo-down payment or reservation. So, lagay mo dito, halimbawa, reservation, 50,000. Tapos, lagay mo dito, of course, reservation. Tapos, kung anong unit, halimbawa, unit A, building C, whatever. Tapos, create order mo siya. Okay? The reason why pinapagawa ko sa inyo to so that Meta's algorithm becomes more smarter in terms of finding the right people para ipakita yung ads sa mga taong gusto mong ipakita yung ads. Okay, pag kinrate mo yung order, it will send a signal kay Meta that your ads are getting conversions. Okay? Once you're able to do this, punta ka dito sa order status, click mo tong drop down, and then click mo yung paid. Okay? And then, pwede mong i-label yon, halimbawa, August 2025 customers or customer. Yan. Tapos, enter mo lang, magkakaroon ng label yan si Mark as August 2025 customer. Now, paano mo ma-attribute kung anong ad yung nakita ni Mark? So, simple lang. Pwedeng makita mo na agad dito, ayan o, Mark Camilon replied to an ad, kita mo na agad
kung anong ad yung kinilik ni Mark. Tumawag pa nga siya, 7 seconds. So, ngayon, makikita mo tong ad ID na to, yung label sa ad ID. Okay, ang gagawin mo dito sa ad ID na yan, i-type mo lang muna, 120.226, 120.226.160, 455, 410068. Yan. And then copyhin mo yan. Control X. Yan. Balik ka dun sa Ads Manager. Tapos, punta ka dun sa ad level. No? X muna natin to. Punta ka dun sa ad level and let's assume na marami ng ads dito. Halimbawa, meron na ditong 500 na ads na na-launch. So, syempre, ayaw mo namang hanapin yun isa-isa. Diba? So, sa dami nun, 500, hanapin mo isa-isa. So, all you need to do is to paste it here. Okay, dapat nasa ad level ka ha, tatlo yan. Campaign level, ad set level, and ad level. So, punta ka dito sa ad level. Tapos, search to filter. I-paste mo dito yung ad ID. And then, Meta will ask you, campaign IDs ba yan, ad set, or ad IDs? So, i-click mo tong ad IDs. May mali dun sa number ng ano ko nakuha. Teka. So, 120.226, 226.160, 455, 4P1, 0068. Balik tayo dito. Ano natin sana tama. Ay, ba't ganun? 0394. Okay, nagets ko na. Meron kasi siyang ginagamit pala si Miss Jennifer na anong tawag dito? Andiyan na ba si Miss Jennifer? Wala pa. May ginagamit siyang boost post gamit yung kanyang personal ad account. So, hindi ko malaman kung alin dito yung galing sa ads na nilaunch natin kagabi. Teka lang ha. 0394. Ito yun. 0394 yung dulo. Teka. Hanapin ko ha. 0394. Pero kasi siyang nilalaunch na na personal ad account. 0068 ito. Ito. (034) wala. Ba't wala yung 034? One second. 0394, 0394 pareho. Okay. I'm not sure kung gumagamit siya ng personal ad account and one of the messages here, it looks like galing sa personal ad account niya. Okay? But the idea na gusto kong i-establish dito is ito kasing ad ID na to, pareho to doon sa ad ID na nandito. Okay? I'm not sure bakit meron siyang ibang ad ID dito. Malamang galing to sa personal ad account niya. Ito naman si Miss Jennifer, wala pa. Wala pa. Wala pa siya dito. Anyhow, so ganun nyo po siya itatrack. Ibig sabihin, ipipinpoint ninyo aling ad yung nagbigay sa inyo ng conversions. Kasi yung ad ID nung nasa Ads Manager, tsaka yung ad ID nung dun sa Messenger na anong tawag dito na conversation ninyo, parehas yun doon nung sa Ads Manager. Okay? So, sagutin ko to. Good evening, Coach. Messaging campaign po yung topic kanina. Hindi po makita messaging campaign, sis. What do you mean? Messaging campaign po yung topic kanina. Hindi ko po makita messaging campaign, sales lead, etc. lang. Sa messaging campaign kasi,
User kasi yung pangalan mo. I'm not sure kung anong pangalan mo. Palitan mo yung pangalan mo dito sa Zoom. Ah, pwede ka kasing mag-messenger ng engagement campaign. Pwede kang mag-messenger ng leads campaign. Pwede kang mag-messenger ng sales campaign. Okay? User yung pangalan mo dito. So, ganito yan. Pinakita ko kagabi, di ba? So, tingnan mo to Ayan o. So, pag nag-click ako ng create, pag kinilik ko tong engagement, meron din siyang messenger campaign. Diba? Manual engagement campaign, continue. Pag pumunta ako dito sa ad set level, ayun o, message destinations. Diba? So, saan ko papupuntahin sa message destination? Automatic sa Messenger tsaka sa Instagram Messenger. Instagram Messenger, tama. Ngayon, ito namang isa, discard ko muna to. Di ba yung ano kanina is engagement. Ngayon naman, isi-select ko yung leads. Continue, manual leads campaign, continue. Pagbunta ko dun sa ad set level, pwede kasing instant forms in Messenger, website instant forms, or Messenger. So, depende kung anong conversion location mo siya dadalhin. Ayan o, kiklik mo yung drop down. Ngayon, lastly, yung sales. Pwede rin din yung Messenger. So, click mo yung create, click mo yung sales, continue, punta ka sa ad set level, ayan o, conversion location, mamimili ka. Saan ang conversion location? Sa website ba? Sa app ba? Combination ng website and app? Sa Messenger ba? Calls? Combination ng website in-store, website in calls. So, puro Messenger yon, pero magkakaiba ng campaign objective. Does that make sense, user? I hope na gets mo. Okay. Yung opportunity score, JM, ganito lang yan. Sa madaling sabi, the Meta AI is telling you that there are some opportunities that you are missing. You're missing out. Because, anong tawag dito? Na-detect ng system or na-detect ng AI, Meta AI, na possible kailangan mong anong tawag dito, i-optimize yung kanilang AI. 'Di ba doon sa doon kagabi yung mga may mga pinatay akong AI button. Natatandaan nyo? Ang gusto ni Meta, gamitin mo yung mga AI button na yon. 'Di ba yung asa na yan? Yung ito, teka lang O kaya i-combine mo yung dalawang ad set. Halimbawa, na-detect ni Meta na ano tawag dito, nag-overlap yung audience mo, kailangan mo i-combine. So maraming maraming anong tawag dito? Dahilan. So ito yung sinasabi mo, 'di ba, yung opportunity score. Sinasabi sa iyo dito ni Meta na you could lower your cost per quality lead by 19% when you connect your CRM with Meta's Conversion API. Ibig sabihin, itong recommendation na to, hindi yan pare-pareho sa bawat ad account. Okay? Possible dito, opportunity score recommendation is you need to combine two ad sets competing against each other. So pwedeng possible nila ganon. Ito, dito sa recommendation ni Meta, sinasabi niya dito na pwedeng bumaba yung cost per quality lead mo or yung cost per lead mo, cost per message or cost per result by 19% when you connect your CRM with Meta's Conversion API. Ibig sabihin, yung customer relation management or yung client retention management, kung tawagin, CRM ang tawag doon,
Sometimes it's being called client retention or customer relations management. Yun yung tawag sa CRM with Meta's Conversion API. Ibig sabihin, kailangan mong i-connect yung leads mo sa CRM. Diyan napapasok kung meron kang landing page, kung meron kang website, or kung meron kang Google Sheet. 'Di ba? Imbis na i-download mo kasi to, ayun, pwede mo kasing i-download to eh. Ayun, results. Click mo tong arrow na to. Tapos via CSV, click mo na yung download. Tapos pag in-open mo to, nandoon yung laman ng leads, yung information ng leads. 'Di ba? Ayun So ID, ad name, nandoon siya. Tapos yung email ng customer or nung client, nung prospect, ayan, maravilla1112@gmail.com, full name niya. Tapos ito yung phone number niya. Pwede mong i-download 'yon. However, dito kasi pag connect mo yung CRM, diretso dun sa ano mo. Diretso dun sa anong tawag dito, doon sa CRM mo. Okay, yung customer retention management or client retention management or relationship management. Relationship management. Ayan. So, ibig sabihin, yun yung opportunity score na nawawala doon sa campaign. So, it's up to you kung susundin mo or hindi, wala namang problema na. Okay, better kung susundin mo siya kasi according to Meta, your lead will anong tawag dito, will improve, cost per lead will improve by 19% when you connect your CRM. So, yun. Okay? Next question. Kaya po ba ma-filter ang mga customers sa Meta inbox mismo na galing sa specific na ads? Yes, yun nga po, yung via ad ID message siya. Pwede mo siyang i-filter based doon sa ad ID. Yung kung paano ko siya ginawa. Esmeraldo. Yan. Palitan mo kasi yung ano mo. Yung pangalan mo dito sa Zoom. Palitan kita. Rename. Yan. Esmeraldo. Esmeraldo. Yan. So, may pangalan ka na dyan. So, problema po sa business portfolio, ayaw pumasok ng payment. Error lagi. Bakit? Baka na-disabled yung ad account mo. Kaya ayaw magpasok ng payment. Or possible na may problema dun sa payment system na ginagamit mo. Okay. Need ba talaga ng CRM kapag real estate? Ano benefits nun sa real estate? Well, Ken, ganito. Pag sobrang dami mo ng leads na pumapasok, you need to invest in CRM. Kasi, ano mo siya, organizer mo siya eh. It will help you organize your leads in one place. Pero kung ang messages mo pumapasok per day, halimbawa, 10 lang naman, or hindi naman ganun karami, you don't need a CRM. As kung nag-i-start ka pa lang naman. Kailangan mo lang yung CRM if, let's say, sobrang dami ng leads na pumapasok and hindi mo na siya kayang ma-manage pa in one place. So, invest ka sa CRM. Okay? Sa Leads Messenger, no need na ba gumamit ng form kung magagamit naman ng AI messaging? Yes, pwede naman. Pwede naman, Ken. Kung meron kang Botcake, Pancake, or ManyChat, so pwede yan. Pwede mong i-integrate. Okay? Ito lang guys, no, lahat ng tools diyan sa market are beneficial. Okay? It's up to you kung anong app ka mag-i-invest. And lahat naman yan maganda for your business. Kasi wala namang ibang goal yung mga app na yan eh. For you to systematize your business, for you to have an ease in flow sa business mo, para hindi ka stress sa pag-reply dun sa mga daming inquiries, daming tanong. So,
Lahat ng tools na yan, naka-design para pagaanin yung buhay mo as a business, as negosyante, sa negosyo mo. So you have to invest sa mga tools na yan. Ako, gumagamit din ako ng tools. Okay? Pero, anong tawag dito? Anong tawag dito? Hindi kayang solusyonan ng tools yung resulta ng ads mo. Kasi ganito lang yun eh. Ganito lang analogy ko dyan eh. Kahit gaano pa kamahal na tool ang binili mo. Okay? Ulitin ko. Kahit gaano pa kamahal or kahit gaano pa kasikat na tool yung binili mo. You name it. You name drop everything. Botcake, Pancake, ManyChat, ClickFunnels, JHL, System.io. Sabihin mo na lahat ng pinakamagandang tools na or website and messaging tools, CRM na pinakamaganda. Nag-invest ka. Pero kung sablay yung ads mo, hindi talaga siya magiging solusyon. Well, again, hindi siya magiging solusyon para magkaroon ka ng magandang resulta doon sa campaigns mo. Kaya siya tinawag na tools kasi yun yung tutulong sa iyo para ma-systematize yung sales process mo. Kasi imaginein mo, ganito. Nagbebenta ka ng condo, nagbebenta ka ng property. May pumasok na 10 messages today. Okay? 10 messages lang ang pinag-uusapan natin, guys, ha? I-explain mo isa-isa, paulit-ulit. Every day nag-i-explain ka kung paano mag-invest sa property, paano ba ganito. Every day, nakakaubos yun ng ano, guys. Nakakaubos yun ng sanity. Diba? Like for you, Miss Nene, nagbebenta ka ng CCTV. Kung ano man na additional, anong tawag dito, units nakatambal ng CCTV. Halimbawa, CCTV plus monitor or I don't know, ano yung mga combinations yan. So, isipin mo, araw-araw may nag-i-inquire sa'yo ng 10, tapos araw-araw nag-i-explain ka sa 10 na katao, paulit-ulit. Why not invest in a tool or sales to make your sales process more efficient? Invest ka ng landing page or invest ka ng a certain website or a simple landing page wherein they can input their information like their email and then contact info, and then it explains everything about your product or services. I'll give you an example. This is my website, digitalhomey.net. Okay? Then if someone visits my website and then let's say nakita nila free training. So, free training. Discover how to run Facebook ads profitably using simple mathematics and advanced scaling techniques. Simple landing page na lang. So, sabi dito, learn Facebook ads free. So, all they need to do is to input their name and their email address. So, lagay ko dito, kunyari, digitalhomey82@gmail.com. Tapos, watch free training. Yan. Eventually, after nila malagay yon, mapupunta sila dito sa welcome page. Dito sa thank you page. Welcome, watch the free training. Ayan ako. Nagwa-webinar na ako ngayon. Kahit tulog ako 24/7, 365, 7 days a week, 365, meron na silang napapanood na webinar ko. This webinar has been recorded, I don't know, 2 years ago. 2 years ago pa to. I'm not sure kung anong date ito. Pero 2 years ago pa to. Or 3 years ago na. O di, imbis na mag-explain ako ng paulit-ulit, nag-conduct ako ng isang free webinar, na-record ko, and then that's it.
Yun na yung sales process ko, and then that collects leads over and over again kahit tulog ako. Imagine mo if what it can do for your business. You create a simple video, invest ka sa isang video creative agency that explains your products. Hey, customer, this is the CCTV that we are selling. These are the features and advantage and benefits. By the way, we cater nationwide. We also do free installation, etc., etc., etc. Ginawa mo lang once yung video, and then paulit-ulit mo lang siyang isi-send sa mga client mo explaining your products and services. Hindi ba kayo nababagot, guys? Araw-araw may kausap kayo. Hi, how much is your product? How much po? Interested? Di ba? Nakakabagot kaya yun, 10 katao magme-message sa'yo. Buti sana kung 10 lang kung bombahin ka ng 50 messages ang pumapasok sa'yo, tapos i-reply mo lahat yon, di ba kayo nakakatulog pa ba kayo nun? Hindi ko ma-imagine yung negosyo nyo na kinakain kayo ng oras, kaka-reply, kaka-explain doon sa products and services ninyo. Nagigets nyo ba ako, guys? O kausap ko lang yung sarili ko? Okay? So, yun po yung ibig kong sabihin. Okay, yung mga tools na yun, makakatulong yan sa inyo. Para din sa buhay ninyo, yung papampagaan ng buhay ninyo. Ayan, si Ken, relate daw siya dahil may bot cake siya. So, good enough. Good for you kasi nag-invest ka dyan. Diba? Kasi lahat naman ng tools na yan is beneficial for your business. Kasi parang nasirang plaka pa ulit-ulit. Natural. Diba? Pag learning limited po, ipapahinga po muna ba ang ad or scale or di na po gagamitin ulit yung ad? And pag mag-fatigue na po ang ano pong gagawin, paano malalaman pag nagpa-fatigue na? Okay, ano ba yung sabi ko dun sa day 2? Pag nag-learning limited is Sir Esmeraldo, okay, huwag ka mag-panic. Okay? Ang ibig lang sabihin ng ni Meta, kaya siya nag-learning limited is because wala na siyang kayang ibigay na conversions within the same budget. Okay? It's up to you if you are going to increase your budget para makakuha ka ng mas malaking portion ng same audience, within the same pool of audience. Okay? But make sure na yung ideal cost mo is within your ideal cost. Ituturo ko sa inyo yung bukas. Okay? Makikita mo pag nag-a-ad fatigue na kasi nagtumataas yung cost per message, tumataas yung cost per purchase, and tumataas yung cost per result. Yun yung reason kung bakit nag-a-ad fatigue na siya. Okay, so yun po yung sagot ko doon, Mr. Esmeraldo. Okay? June, kung ako lang mag-isa mag-run ng portfolio, need pa ba na lagyan ng people at marketers? Hindi na. Tinuro ko lang sa inyo yun ng day 1 just in case na magpaparan kayo ng ads sa media buyers or someone will run your ads on your behalf. Okay po ba Fastbot AI? Again, ulitin ko, lahat ng tools na meron dyan online, it serves only one purpose. Pagaanin yung buhay nyo as business owner. It's up to you kung anong tool ang mag-i-invest kayo. Ganun lang siya kasimple. To sum it up, okay po ba itong AI na to? Okay po ba yung tool na ito? Nilalahat ko na. Lahat. Okay yan. Okay? Mamili kayo kung alin yung bagay sa inyo. Alin yung cost efficient para sa inyo. Kasi natural, magkakaiba ng presyo yan. Di ba?
Kailan ka ba mag-stop, share, or pause pag 100 above cost po ba? Hindi po, JM. Kailangan mo munang ma-determine yung ideal cost mo. And tomorrow, pag-uusapan natin yan. Pag na-determine mo na yung ideal cost mo, yun doon ka makakapag-decide. Okay? I-reserve mo ulit itong tanong na to, JM. Kailan ka ba mag-stop, share, o mag-pause ng pag 100 above po ang per cost? Kopyahin mo tong question na to. Okay? And make sure, itanong mo sa akin ulit to bukas. Okay? Kasi mali yun. 100, stop mo na, mali yun. Bibigyan ka muna kita ng konteksto kung kailan mo siya papatayin. Anong pricing, anong price nung cost per message ang reasonable or hindi. And pag nag-make sense sa'yo, saka mo siya papatayin. Okay? Kapag ba nag-run ka ng 7 days, naglagay ka ng starting at end date, hindi na ba pwedeng i-run ulit? Yes, kasi lifetime yung inano mo. Huwag ka magla-lifetime, mag-daily budget ka. Ken. Okay? May question pa ba? Eto guys yung yung pag daily pwede extend, yes. Eto guys yung madalas lost yung mga advertisers or yung mga business owners. Hindi nila alam kung kailan sila magpapatay ng ads at kung kailan sila mag-scale ng ads nila or mag-increase ng budget. Lagi yan, lagi kong na-encounter yan. Papatayin ko na ba? 100 pesos na yung cost per message ko eh. 'Di ba? So, meron tamang sagot doon sa tanong ninyo na kailan ka magpapatay, kailan ka mag-scale. Pag na-identify mo na yung ideal cost mo. Okay? Any more questions before we end? At tumutulo na yung sipon ko. Nangungungo na ako. Okay? Meron pa ba? Wala na? Hindi po about sa daily budget, yung sa date and time lang yung tinutukoy ko. Kasi kung naglagay ako ng end date and time, for example, nag-end siya today, so hindi ko na pwede bukas. Yes. Kasi lifetime yun eh. Teka, hindi ba siya lifetime budget? Hindi ko pa siya na-try. Yung may end date. Kasi normally, pag may end date, yun yung lifetime budget. Okay? And wag mo siyang, ako, hindi ko siya nare-recommend. Yung may end date. Pinapatay ko siya manually. Okay? Pinapatay ko siya manually. And anong metrics lang dapat bantayan kapag real estate? Sino nakakaalala guys? Na-late ka ba ng pasok, Ken? Sino nakakaalala? Maintindihan ko kayo kung na-late ka ng pasok. Okay? Yung mga nandito sa Zoom, sino nakakaalala kanina nung metrics na sinabi ko? 3 lang yun. Sino nakakaalala? Patay tayo dyan. Okay. Quality of messages, ano pa? Ayun. Ayun, yan yung sagot na. Number of messages, quality of messages, cost per message. Okay? Nasagot na yung tanong mo, JM. Ay, si JM ba? Si Ken. Ayan. Okay? So, yun lang yung babantayan, no? 3. Magpa-car sales agent ka man, magpa-real estate agent ka man, CCTV man yan, ano pa? Ano pa ang mga business yun nandito? Wenda, anong business mo? June. Cars, pareho lang yan.
Okay, pare-pareho lang yan. Number of messages, cost per message, and quality of message. Laundry shop, pareho lang. Tatlo lang yan. Tatlong metrics lang yan. Gold, jewelry, pag messaging campaign, tatlo lang din. Okay? So, ulitin ko. Tatlong metrics lang yon kapag messaging campaign ka. However, tinuro ko din sa inyo, pag may website kayo, okay, Anthony, food supplement. Messaging campaign ba yan? Kasi kung messaging campaign yan, tatlo lang yan. Pero kung may website ka, yung tinuro ko sa inyo kanina, yung may link clicks, landing page views, add to cart, payment info, purchase ROAS, pag may website ka. Pero pag messaging campaign ka, tatlo lang. Yung boost ko using page ko, humingi ng malaking budget, parang natatempt ako i-boost kasi nakakuha ng 6 million sale using this post. Well, kung may bumalik sa'yo na sale, edi increase ka ng budget. Kasi may bumalik sa'yo. Diba? Yun yung pag-uusapan natin tomorrow. Question on creatives po. Bakit po kahit quality videos and photos, professional, sometimes with influencer pa, garbage leads pa rin? Almost same naman po na setup. Ganito lang, Miss Catherine, no? We cannot zero in. Ang hirap nun i-zero in yung basurang leads. May pumapasok at may pumapasok basurang leads pa rin. Hindi mawawala yon. The only thing na magpapatalino doon sa algorithm ni Meta is yung tinuro ko sa inyo kanina. Yung mag-create order kayo. Di ba? Mag-create order kayo, may paid. Yung tinuro ko dito sa Meta Business Suite. Kapag ginawa nyo to, ayun, may mga pumapasok pa rin na basura, pero nagiging mas matalino siya over time. Halimbawa, itong si Joseph, nag-create order ka, ayan o, di ba? Tapos, nilagyan mo ng peso sign, description, nilagyan mo dito ng order status paid, yun, mas nagiging matalino yung algorithm ni Meta. And eventually, over time, nagiging mas matalino siya, mas nagiging quality yung nag-i-inquire sa page mo. Kasi natatandaan ko nag-launch ako ng ads, nung nag-messaging campaign ako, puro basura din. Pero over time, habang ginagawa namin yun, nagiging mas matalino yung algorithm ni Meta. Nagigets, Miss Catherine? Clarify ko lang po kung messaging campaign, regardless yun kung leads, sales, or engagement po. Yes. Regardless kung leads, engagement, or sales. Basta yung tatlo lang. Number of messages, cost per message, quality of messages. Gets? May questions pa? Even for inquiry pa lang po ang nagme-message, pwede galawin ang sales order po. Hindi, gagalawin mo lang yun kung nagbayad na. Di ba? Kung hindi ko masundan yung tanong mo, Miss Ana. Nag-inquire pa lang, o di syempre, inquiry pa lang yun, hindi mo muna siya lalagyan ng ano. Pag inquiry pa lang, halimbawa, kamukha nito, inquiry. So, intake pa lang yun. Pero kung halimbawa, qualified tong kausap mo, ayan lagyan mo ng qualified. Pag converted, ibig sabihin na bumili na, ayan, pwedeng converted, tapos click mo tong order status, paid, tapos yun nga, gagawan mo siya ng order, create order. Pero pag inquiry pa lang, intake lang yun. Ganyan pa lang siya. Yung loss, gagamitin mo lang yan pagka nag-inquire sa'yo, sa iba bumili. Yung parang pinagtagpo pero hindi kayo tinadhana. Ayan, lost yan. Not qualified, ibig sabihin, wala, hindi talaga, basura talaga siya, hindi siya qualified. Pwede po ba yun sa cars, sir, different unit na po ang nag-solve yung isa? What do you mean? Pwede ba yun sa cars, different unit na po pag na-solve yung isa? What do you mean? Hindi ko masundan yung tanong.
Minsan po kasi sumisingit yung option. Is it advisable to run ads IG only, not Facebook? Pwede naman. Oo. Well, sad to say, mas quality yung mga nasa IG eh. Sabihin na natin, medyo mas may kaya yung mga nasa IG. Sa Facebook kasi ano eh, well, halo-halo na. May ano tawag dito? Yung status ng ano, tao sa atin. Merong high income earner, merong middle class, merong rich. So halo-halo na yung Facebook. Pero pag IG, ang mga nando doon medyo sila yung mga ano eh, yung mga gusto nila medyo high-end na ano na ang tawag dito, yung mga nakikita nila sa feed nila. 'Di ba? Okay? Anything else pa? Wala na? Hindi na itanong, leads campaign ba ang bagay sa real estate over engagement campaign? You can test both, Ken. Okay, you can test both, leads or engagement, and see which one of them works best. Okay, on or off ba? Huwag ka mag-on and off, June. Okay? Meron kasi mga advertiser, patayin ko na yung ads ko ng alas 12 ng madaling araw, tapos bubuhayin ko ulit ng alas 8 ng umaga or alas 6 ng umaga. Ba't mo papatayin? Okay? So, ganito lang yan. Even if yung ads mo tumatakbo ng madaling araw, June, sineserve yung budget mo based doon sa number of inventory. Sino yung inventory na yon? Tayo. Yung mga users. Ibig sabihin, kung ang budget mo per day is 200 pesos per day, tapos sa madaling araw, walang masyadong nagpe-Facebook, walang masyadong nagbo-browse, yung budget mo doon, constricted lang din. Ibig sabihin, kung bawat oras nag-i-spend siya ng, let's say, 20 pesos per hour, or let's say 10 or 20 pesos per hour, mag-ano rin yun, kukontrolin din mismo ni Meta yun. Tapos kung kailan mas maraming inventory, or sabihin ng inventory, kung kailan mas maraming gumagamit ng Meta app or ng Facebook, mas maraming nagbabrowse, yung budget mo is spread out din ng Meta yun. Okay? Ibig sabihin, isi-serve yung ads mo, yung budget mo din is makukonsume na makukonsume. Pero at the end of the day, kung magkano yung sinet mo na budget, nasa average lang din yun. Diba? 200 pesos, so minsan, 180, 200, 220, naggaganon siya. Nagpa-fluctuate siya. Pero ang average yung 200 pesos. Yung create order po ba, one time lang po yun? Kada first time customer lang po ba yun? Hindi ko pa siya na-try sa second order. Pwede mong gawin. Yes. Oo, kasi kung nag-multiple purchase siya, kasi sa amin, yung ano namin, yung staff ko, ang ginagawa lang nila, basta nag-enroll na sa amin, kine-create order namin yun. Okay? So, one time lang. Tapos pagka bumili sila ng upsell ko, hindi na namin tina-trace back. Okay lang yan, one time purchase lang. Sa amin. Kung i-double create order mo, wala namang problema yan. Walang kaso yan. Pahinga ka na. Oo nga, ngunguna ako guys eh. Pero siyempre, gusto ko ma-serve kayo. Gusto kong mabigay sa inyo yung best. Maraming salamat. Ayan. Namamaos na rin ako guys, kaya pasensya na. So, tomorrow, pag-usapan natin yung Facebook Ads Calculator and I hope you still here, join me sa last day. And yeah, thank you so much for joining tonight. Maraming salamat Sir JM, Sir June. And yeah, thank you so much and upload ko yung recording tonight. And see you tomorrow. Thank you. Thank you.